Who's this? I asked when someone answered. Everything is blurry. Hello? I gasped vaguely when I heard the familiar voice. Oh, you sound like someone I know, I said before laughing. My head is spinning. Where are you? Are you drunk? My forehead creased. Who are you? Dahan-dahan akong pumangalumbaba sa counter habang mahigpit na hawak ang phone ko. I'm sleepy. Nasan ka? I'm in a party. Malakas na sigaw ko. I'm so sleepy. Fucking blurry things. I'll just take a nap. Uuwi ako mamaya. Tell me the address, the familiar voice said from the other line. Secret heaven, I slowly murmured before dropping my phone. I closed my eyes tightly. I'm so sleepy, but it's so hot here. I need more aircon. Dahan-dahan akong umayos ng upo. Nang buksan ko ang mga mata ko'y sari-saring ilaw ang nakikita ko. Nothing's clear. Ano ba? Sigaw ko sa inis. I can't see clearly. Where am I again? Hi, miss. Are you alone? Someone asked but I couldn't see him. I ignored that voice. My head is spinning. I want to vomit. Someone grabbed my waist. I slightly pushed that someone. Come on. I know a place. Let's get out of here. Let me go! I screamed. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa akin. I feel so uneasy. I pushed him but I'm so weak. Where the hell am I? Parang may biglang tumulak sa nakahawak sa akin. I slightly lost my balance, but someone held my waist again. But this time it doesn't feel weird. I am not feeling uneasy. Who are you? I drunkly asked, but that someone held my waist even more. You get drunk alone? A familiar voice said, so I pouted before burying my face on his neck. I know him. Who are you again? I asked. Let's go, he said. After a while, I feel like I'm floating. I didn't say anything because my vision really blurry, and my head is spinning. Nang makaramdam ako ng hangin ay kaagad bumaliktad ang sikmura ko. I jumped to vomit really hard, and someone caressed my back. May nagsikop rin ang buhok ko habang sumusuka. Nahihilo ako, I said after vomiting. You lost your class, Mom, I heard before darkness invaded me. Dahan-dahan akong nagising nang makaamoy ng mabango, ngunit hindi pamilyar na amoy. I moaned before hugging the soft pillow. Masarap na amoy at mas lalong naging dahilan para makaramdam ako ng gutom. Kaya dahan-dahan akong umupo habang sapong noo ko. Parang binibiyak ang ulo ko. Ang sakit-sakit. Unti-unti kong binuksan ang mga mata ko. I blinked a lot of times until my vision go clear. At iyon na lang ang gulat ko nang makita na nasa hindi pamilyar na lugar ako. My eyes widened. Nanginginig akong napatingin sa kumot na nakabalot sa akin. The black sheets and black pillow made me even feel dizzy. Napasinghap ako ng malakas. Tiningnan ko ang katawan ko at napahinga ako ng maluwag nang makita na suot ko pa rin ang damit ko. But I smell really awful. I tried to remember what happened last night. Pero ang huling naaalala ko lang ay ang paglalasing ko sa bar. Where am I? Nanginginig na bulong ko sa sarili. No way that I went out with a stranger last night. I did? No way. Nawala ang lahat ng katanungan sa isip ko nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto kung nasaan ako ngayon. Iniluwa na yun si Zeus, kaya napabuntong hininga ako. You're awake, he stated, so I sighed once more. Napapikit ako ng mariin saka tumayo mula sa kama. My head is aching so I gently massaged my temple before looking at him again. What happened last night? I asked. Napangiwi ako nang maamoy kong muli ang amoy ko. I smell like puke. Pinaghalong iba't ibang alak ang amoy ko. This is so disgusting. You can't remember? Tanong niya dahilan para samaan ko siya ng tingin. Magtatanong ba ako kung naaalala ko? Inis na tanong ko, pero umiling lang siya habang nakangisi bago lumapit sa isang maliit na drawer. Nilabas niya ang isang malaking t-shirt doon, saka nilahad sa akin. Napahalukip-kip naman ako saka tinaasan siya ng kilay. Ano namang gagawin ko dyan?
Masungit na tanong ko, kaya bahagya niya akong hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Because you need it. Sinamaan ko siya ng tingin saka mabilis na hinablot sa kanyang t-shirt na yon. I hate to admit it, but I really smell so bad. This is so frustrating. The bathroom is outside. Sabi niya saka lumabas na ng kwarto. Napahinga naman ako ng malalim bago sumunod sa kanya. Pinasadahan ko rin ng kamay ko ang buhok ko para medyo maging maayos. I know that I look so bad today. Nang makalabas kami sa kwartong yun na mukhang kwarto niya, ay bahagya akong pinasadahan ng tingin ng paligid. The small living room and the small kitchen. May katamtamang laking TV rin. Paano mo nalaman na nasa bar ako kagabi? Bakit mo ako dinala dito? I asked. You called me. He said. Napaawang ang mga labi ko saka mabilis akong umiling dahil ayokong maniwala. You're lying. I accused. Why would I call him? You called me. Naabutan kitang lasing na lasing. You can't even walk. He added. Mas lalo akong umiling. I refuse to believe what he says. That's not true. I can't imagine myself like that. No. I said but he just smirks like he's annoying me. Muli pa sana siyang magsasalita pero may biglang kumatok sa pintuan. Dahil doon nangunot ang noo niya at bahagya siyang napasulyap sa akin. Nangunot rin ang noo ko sa kakuryosong nakatingin sa pintuan ng apartment niya. Dude, open it! Someone said from outside. Damn. Mahinang mura ni Zeus bago lumapit sa pinto para buksan iyon. Mabilis na pumasok ang isang lalaki na malaking ngisi. Pero kaagad niya akong nakita kaya napalitan ng saya niya ng pagkabigla at pagkalito. Natulala siya sa akin saglit, pero nawala siya sa paningin ko dahil humarang si Zeus. She's not Trish. Sambit ng lalaki, kaya nagsalubong ang kilay ko. Mark. Tunog pagbabanta na sambit ni Zeus at narinig kong biglang pagsinghap ng lalaki na tila gulat at nagawa niya akong tingnan kahit nakaharang si Zeus. Nagtataka ko siyang tiningnan pabalik. Puno ng pagkamangha ang mga mata niya na parang kilala niya ako. Julia May Remulla. He murmured before glancing at Zeus back to me. You know me? Nagtatakang tanong ko. Ngayon ay nilampasan na niya si Zeus. Para makalapit sa akin kaya bahagya akong nagtaas ng kilay sa lalaki na abot hanggang langit ang ngiti. Of course. I'm a fan. I like you as a businesswoman. He answered so I nodded before looking at Zeus who's clenching his jaw. Mark, mag-usap tayo. Ma'am, change now. Mahinang sambit ni Zeus, saka hinila ang lalaki palabas. Naiwan naman ako dito sa loob ng nagtataka pero kalaunan ay pumasok ako sa maliit na pinto para magpalit. Nang makapasok ako sa banyo ay nakita ko ang kasimplihan nito. Maliit na shower at may isang tuwalya. Napapikit ako ng mariin dahil hindi ko alam kung paano ako umabot dito. This is not great, Julia. Never. Sinuot kong bigay niyang t-shirt. And as expected, this looks like a dress on me. Because he's tall. Pinakailaman ko rin ng mouthwash at sabon niya para tanggalin ang mga makeup na natira sa mukha ko. After that, I suddenly feel fresh. Lumabas ako mula sa banyo. Zeus still not around, so I went back to his room. Hinanap kong bag ko at nakita ko naman ito sa lamesa sa tabi ng kama. Kaagad ko yung kinuha at nang makita na 6:00 na ng umaga ay napangiwi ako. Kinuha ko yan saka dinala sa labas. I found my phone inside, so I immediately texted my secretary that I will be late today. But wait, where's my car? Sa gitna ng pag-iisip ko'y pumasok si Zeus. I waited for his friend to enter too, but he didn't. Where's my car? Mahinang tanong ko. Pero hindi siya kaagad nakasagot dahil pinasadahan niya ako ng tingin, mula ulo hanggang paa. Sa parking lot ng bar siguro. I used my car. Sabi niya kaya napatango naman ako. Sa kanila pag ang bag ko sa couch niya. I'll go now, I said, causing him to raise his brow like he heard the most ridiculous words from me. Fine, but you won't get hurt if you'll eat before leaving, right? He said. Naningkit ang mga mata ko pero tinalikuran na niya ako. At lumapit siya sa maliit na lamesa. He cooked. Iyon yata ang mabangong na amoy ko kanina. What's that? Tanong ko nang makalapit. Binuksan niya ang isang ulam na hindi ko alam kung ano. It's chicken, but I don't know what kind of dish it is.
Hindi mo alam ang adobo? Tanong niya na tila gulat kaya umiling naman ako. Muli na naman siyang namangha na tila hindi siya makapaniwala. Ano-ano ng mga Filipino foods ang nakain at alam mo? Tanong niya bago lagyan ng plato ang harap ko. He even guided me to sit. Nagtataka akong umupo sa isang silya habang lubos na iniisip ang tanong niya. Fried chicken? Is that a Filipino dish? I asked and he laughed. Nainis ako sa tawa niya kaya mabilis ko siyang sinamaan ng tingin. Seriously, I glared at him more. Mukha ba akong nagsisinungaling? Taas kilay na tanong ko, kaya napailing siya saka umupo na rin sa upuan sa kabilang side. It's your first time trying this, he stated before putting a piece of chicken in my plate. Nilagyan niya rin ako ng kanin kaya napangiwi ako. Who eats rice for breakfast? I asked. This is so unusual. You don't? Tanong niya ulit. I usually eat avocado toast or croissant. I murmured. Try it. Come on. Sabi niya kaya dahan-dahan kong tinikman ng manok. I nodded because it tastes fine. Really. Nang tiningnan ko siya ay mukhang proud siya. At tila nakalimutan nakakain rin siya sa kakapanood sa reaksyon ko. I nodded slightly. Gusto kong makatikim ka ng sinigang. Biglang sambit niya kaya nangunot ang noo ko. Ano naman yun? Those dishes are not familiar to me. Even in my parents' house, we are more on foreign dishes. Nagpatuloy kami sa pagkain at masasabi kong nagustuhan kong ulam. And I guess it's my favorite food from now on. Adobo, I murmured after eating. Pagkatapos namin kumain ay nag-alok siya na ihatid ako sa bar na pinuntahan ko kagabi para makuha ko ang kotse ko. I agreed because I can't really commute looking like this. I mean, I'm just wearing an oversized t-shirt. Gosh, my head is aching. I murmured inside his car. Gaano ka kadalas uminom? Tanong niya na ipinagdibit ko ng balikat. Minsan sa minsan. I suddenly remembered something, so I turned to him. He's busy driving but I know he can answer my question. By the way, how's your fiancé's father? The one who undergo operation? I asked. Bahagya siyang natigilan pero sumagot rin. Nakalabas na kahapon ng hospital. Nagpapahinga. Sabi niya kaya napatango ako. I'm thinking to stop this contract. Mukhang wala namang pakialam si Dad. He won't arrange my marriage anymore, I guess. Pagkarating namin sa parking lot ng bar, ay kaagad kong nakita ang kotse ko. I drove my way to my penthouse, and I immediately get ready for work. And as expected, I'm late. Mabilis akong naglalakad papasok ng building. Nang matanaw ko si Zeus, nakakarating lang rin. We are both late, I guess. Nagkatinginan kaming dalawa habang naglalakad patungo sa magkaibang elevator. I smirked and he smirked too before entering. Sabay rin kaming lumabas ng elevator nang makarating sa tamang palapag. I walked like a queen towards my office, pero bahagya siyang lumapit sa akin. You left something in my apartment. He whispered so I looked at him. Kapwa kaming tumigil sa paglalakad. Ano? Tanong ko kaya mabilis niyang nilabas sa bulsa niya ang kwintas ko na hinubad ko kanina sa banyo niya. Oh, sabi ko't kinuha yun sa kanya. A simple thank you will do, ma'am. He said but I chuckled. Tell me the truth. You didn't kiss me last night? I asked before crossing my arms on my chest. He smirked before his eyes went to my lips. I didn't. He said before grabbing my hand. Hinila niya ako papunta sa office ko. What the hell are you doing? Inis na sambit ko. Pero nang makapasok kami sa office ko, bigla niya akong inatake ng halik na nagpagulat sa akin. I slightly pushed him, but he suddenly bit my lower lip. You want to try some more Filipino foods? Tanong niya habang hinahalikan ako. You are taking this for granted, Mr. Anderson. I murmured before pushing him half-heartedly. Dahil doon ay tumigil siya sa paghalik sa akin. Pabiro ko siyang sinampal kaya umigting ang panga niya. This will be the last time I allow you to kiss me, I said before looking at his hands on my waist. Tinaasan ko siya ng kilay kaya inalis niya yun bago umiling. Now I understand. Men aren't loyal. I murmured before turning my back at him. What? Tanong niya kaya naupo ako sa swivel chair ko. Saka siya inirapan na taas kilay na tiningala. I admit it.
I like your adobo. Bayad ba ang halik ko para doon? Mahinang tanong ko kaya nangunot ang noo niya bago siya dahan-dahang lumapit sa akin. He came even more closer. Tinukod niya ang kamay niya sa sandali ng swivel chair ko. Saka ang isa ay nasa bewang ko na. I thought you're engaged. Kinagawa mo ba akong kabit? Kalmadong tanong ko. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ko. Na tila ngayon lang niya yun naalala. I crossed my legs. What? He asked like he couldn't understand anything. Tinulak ko siya ng marahan. I'm going to Cebu for business tomorrow, I said. Ilang araw? Casual na tanong niya na parang hindi kami sobrang lapit sa isa't isa. 3 days, I said before smirking. Nangunot ang noo niya dahil doon. Wanna come? I asked and his eyes widened. We'll sleep in the same room again? He asked. Tinaasan ko siya ng kilay. Pervert! I spat but he just chuckled. I'm just asking. He reasoned out but I rolled my eyes. Alis na. Bumalik ka dito mamaya kapag nakapagdesisyon ka na kung sasama ka bukas o hindi. Sabi ko saka siya tinulak ulit at sa pagkakataong to'y umayos na siya ng tayo. There's a visible tension between us. Hindi ko makontrol. Ang lakas. Bakit mo ko isasama? Tanong niya ulit. Bodyguard? I smirked again when he walked towards the door after hearing my answer. Tuloy-tuloy siyang lumabas habang umiiling at ilang sandali pa'y natagpuan ko na lang ang sarili kong natatawa ng mahina. This is crazy. After a while I received a text message from him. Mr. Anderson, anong oras tayo aalis bukas? I smiled before biting my lower lip. Mr. Anderson, I'm here at the airport. I smirked on that message. Napahawak ako sa jacket na suot ko habang pinagmamasdan ng kaunti pang sasakyan sa labas. Our flight is at 6 in the morning and I'm on my way to the airport. I thought I'm too early. It's almost 5 in the morning and I can't believe that Sue's already there. Bahagya akong napangunot ng noo sabay tingin sa company driver. Please hurry up, I said before glancing at my wristwatch. After a while, we arrived at the airport. Kaagad akong tumungo sa waiting area, dalang maleta ko. And I saw Zeus there, lazily sitting while staring at his phone. Hindi niya napansin na nandito na ako, kaya bigla lang akong umupo sa tabi niya. Nagulat siya doon pero humalukip-kip lang ako. Dahil nandito kami ngayon sa airport ay bigla kong naalala ang cup na pinahiram niya sa akin noong umuwi kami galing Palawan. Your cup is in my penthouse, I suddenly said. Hinubad niya naman ang cup na suot niya ngayon, saka nilagay sa ulo ko, kaya pinaningkitan ko siya ng mga mata. Aren't you cold? Tanong niya. I am. That's why I'm wearing jacket. Sagot ko saka nakahalukip-kip na sumandal sa sandalan. We are too early, but we are not using private planes so no one will adjust for us. It's just fine. Pero ngayon dahil sobrang aga kong nagising kanina ay nagugutom na ako ngayon. I just had my coffee earlier. And that's not enough. I am planning to have my breakfast on the plane, but I'm already hungry. I'm hungry, I suddenly murmured so he looked at me. Nanatili lang akong nakatulala sa harap, habang siya'y nagbubukas ng bag niya. Tanging isang traveling bag at isang backpack lang ang dala niya, habang ako'y may dalang isang malaking maleta. Bigla niyang inabot sa akin ng isang sandwich, kaya kunot-noo ko siyang nilingon. Seriously? May baon ka? Tanong ko bago inabot ang sandwich. It's helpful, right? Tanong niya kaya napangiwi na lang ako sa kakinain ko na yon habang naghihintay ng flight namin. Dahil sa sandwich ay mabilis na nawala ang gutom ko. But I'm really pleased. I really have a little patience. Magpapanggap ba ako na boyfriend mo doon? Biglang tanong niya kaya matunog akong ngumisi habang nakahalukip-kip. No, you'll act as my bodyguard. I said so he breathed hard. You're kidding, he said. Hindi na ako nakasagot dahil tinawag na ang flight namin. Nang makaupo kami sa loob ng eroplano, ay abala siya sa phone niya. I slightly sneak and peek, but I laughed when I saw that he's searching for a well-known tourist spots in Cebu. Napatingin siya sa akin dahil sa pagtawa ko at mabilis niyang pinatay ang cellphone niya. We'll go there because I have to talk to some of our investors. Sumama ka ba para magbakasyon? Natatawang sambit ko.
Akala ko maiinis siya dahil sa pagtawa ko, pero manghalang siyang nakatingin sa akin habang nagpipigil ng ngumiti. Why? Buong araw ka bang may meeting? Tanong niya, kaya natigil ako sa pagtawa at bahagyang napairap. He's right. But we won't tour around Cebu, if that's what you want, Zeus, I sarcastically said. Zeus? So, can I call you Julia now? Biglang tanong niya, kaya inis ko siyang inirapan ulit. Ano ba? Naiinis na ako. Inis na sambit ko kaya napailing na lang siya. Saka komportableng sumandal sa upuan niya. Pikon. He murmured and I heard that. What's a pikon? I asked but he shook his head. Ikaw? Sabi niya kaya inis kong nilabas ang phone ko para isearch ang meaning ng sinabi niya. Nang malaman ko yun ay inis ko siyang hinampas kaya natawa naman siya. At mabilis na hinuli ang kamay ko para matigil ako sa paghampas sa kanya. I am not pikon, I angrily said, and he faked a disgusting face that made me angry even more. Inis ko siyang inirapan, saka ko kinuha ang mga kamay sa kanya. I don't know why I'm affected by your useless opinion, I said before closing my eyes. Hindi ko na ulit siya pinansin at inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtingin sa mga ulap. I love it when I'm inside the plane. Tanaw ko lahat. I feel so superior. Parang kaya kong abutin lahat kahit ulap. After an hour we landed in Cebu. Zeus carried our things while I was busy contacting the car that will pick us up from the hotel I booked. Teka, sabi ko nang hindi makontak ang manager ng hotel. Zeus did not hear me so I slightly held his arm, causing him to stop and look at me. Any problem? He said and I nodded when the manager replied. No, everything's fine, I said. Nagpatuloy kami sa paglalakad palabas ng airport at nandoon na nga ang kotse na susundo sa amin. Kaagad kaming sumakay at hindi nagtagal ay nakarating kami sa hotel. I already reserved our hotel and when we arrived at the front desk, I gave them the details. Binigyan nila kami ng 2 keycard at binigay ko naman kay Zeus ang isa. Taas kilay niyang tiningnan ang inabot kong keycard sa kanya, kaya nanunuya ko siyang nginisian. One room, you wish, I sarcastically said before walking towards the elevator. 2 lang kami ang nasa loob ng elevator, kaya komportable akong sumandal sa pader habang nakahalokip-kip. You are lucky because you are in vacation for free. Naka-pay on leave ka pa. I suddenly regret that I brought you here with me. Mahinang sambit ko kaya nakangisi niya naman akong nilingon. Thank you, he said so I rolled my eyes. Magkatabi lang ang mga kwarto namin. Nang makapasok ako sa kwarto ko ay kaagad akong nagpahinga. My meeting will happen after lunch, so I can still sleep for hours. And I did really sleep well. Nang magising ako ay pasado 9:00 na, kaya tamad akong naligo. Nang makalabas ako sa bathroom ay biglang tumunog ang doorbell sa labas ng room ko. Inis akong pumunta sa pinto habang bathrobe lang ang suot ko para tingnan kung sino yon. And I got pissed even more when I saw Zeus. What? Inis na sagot ko saka mabilis siyang tinalikuran. Saka hinayaan ng pintong nakabukas kaya tumuloy nga siya sa loob. Lumabas ako. I bought foods, he said. Bahagya ko siyang nilingon at nakitang nakaupo na siya sa living room habang nakatingin sa akin. I have a meeting after lunch. You can come but you can also stay here. Or mamasyal ka? I asked before I proceed to get clothes from my luggage. I'll come with you. Matatagalan ba ang meeting mo? He asked and I shrugged. Maybe, I don't know. Sabi ko saka muling pumasok sa banyo ng hotel para makapagbihis. I went out only wearing my cotton shorts and sleeveless. Malapit lang naman dito ang meeting place ko mamaya, kaya mamaya na rin ako magbibihis. I found Zeus preparing our foods in the small table beside the living room set. What's that? Kaagad na tanong ko nang makita ang mga pagkain. Nothing is familiar. Filipino foods. Are you familiar with lechon? He asked and I shook my head. After my brother died, my parents sent me to London. Hindi na ako nakapagbakasyon. Nakauwi lang ulit ako dito matapos kong mag-aral. I have no time to explore the Philippines. I am not familiar with any Filipino dishes, I said before throwing myself on the couch. I badly need a rest and peaceful vacation. This tastes good for sure, he said. Hinila niya ako patungo doon sa table.
We could have just ordered food from this hotel, I said. Hindi siya nakinig. Kumuha siya ng malutong na parang balat, saka nilapit sa bibig ko. I shook my head before rolling my eyes but he insisted. Inis ko na lang yung sinubo at sa huli ay napakibit-balikat na lang ako dahil nagustuhan ko rin ang lasa. In the end, we both ate the foods he brought. And after that, I prepared for my meeting. Zeus came with me to the restaurant where my meeting is. He just stayed outside the place and I don't really care. Pero nung biglang umulan ay bigla akong napatayo. Any problem? Tanong ng kausap ko kaya bahagya lang akong umiling. No, everything's fine. Sagot ko sa kamuling umupo at kinuha ang phone ko. I immediately texted Zeus. Me, where are you? Hindi ko na nakita ang reply niya dahil nagpatuloy kami ng kausap ko. The meeting lasted for 2 hours. At nang makaalis siya, doon lang ulit ako napatingin sa phone ko. Mr. Anderson, basa na ako. Napangiwi ako dahil doon sa mabilis na lumabas ng restaurant. Wala nang ulan kaya kaagad kong nakita si Zeus na nakaupo sa malapit na bench. And he's right, because he's already wet. Hindi ka sumilong? Tanong ko nang makalapit sa kanya. I did, pero malakas ang ulan kanina. Sagot niya na inirapan ko. You're stupid, I said before turning my back at him. Nagpara ako ng taxi kaya umuwi kami ng hotel. My next meeting is tomorrow, and I badly want to use my time for rest. But after a few minutes, Zeus came inside my room with his fresh clothes.